Nako po, ito po pag-uusapan natin ng ex-user na pari po, no? Nakatanggap yata ng mali-malitang bag, no? Mali-malitang pera na basura nagmula sa kaban ng bayan sa pamamagitan nito ni Saldico, no? No, ito po binunyag po ng 80 na Marines no, sa pamamagitan ng abogado na ito na ibinulgar di umano ng 80 na Marines, no? At maraming sangkot na pangalak, no? Eh alam mo kasi ganito yan hindi natin ito pwedeng ipalagay na tama para maging patas naman tayo sa kanila. Di ba? Baka sabihin, bias ka, munti ka naman, may ebidensya ka na totoo yung inahayag nyo, o wala akong ebidensya. Kaya nga sabi ko, para patas, talakayin natin at huwag natin paniwalaan basta-basta. Pero, wag mo rin sabihin hindi totoo to. Di ba? Parehas tayo. Ang mahalaga ito, investigasyon. Ang hirap kasi sa mga to, nagsasalita ng sasabi na wala yan, hindi totoo yan. Verbal lang, hindi totoo. Ganoon na ba ngayon? Di ba? Kaya ito pa mga kasama, ha? Blackout media ngayon. Blackout media. Hindi niyo napansin, ang puro post ngayon, FLM. Ang puro post ngayon, Francis Leo Marcos. No? At doon sa portion na yun kay Francis Leo Marcos, nakatutok lahat ng media. May ilang outlet ng media news. Hindi ko sabihin kung sino. 5 sila. Maliban sa Net25. Maliban sa Net25. 5. 10 beses nag-post ng video paulit-ulit. Oras-oras. Binuburain. Ay, Diyos ko po. Talagang gusto nila FLM. Yung FLM, mapokus ng tao, hindi doon sa maleta. Bakit? Kasama ba kayo sa nagtatakip? Tanong ko lang. Kasama ba kayo sa nagtatakip? Ito, blackout media. Sabi dito. Tama ito sabi. Bago tayo dumako sa ating talakayan. News blackout. Malaking media outlet. Tahimik sa mga revelasyon ng 18 ex-Marines. Magkano? Alam nyo mga kasama, dito mapapansin talaga blackout media. No? Ngayon, ang ginagawa na lahat ng paraan para pagtakpan yung issue na yun. Sabi ko nga huwag ka maniniwala totoo to. Pero huwag nyo sabihin hindi totoo to. Investigasyon ang kailangan. Huwag nyo sabihin di AI, yung helicopter na bag. Kasi may lumabas sa isang, may isa pong pinakita itong mga Marines na ito, isa na to. Ayan. May mga picture na to. Tapos may mga picture pa sabi maleta, may gulong ba't binubuhat? Sabi dinumog. Alam mo ganun na ba talaga kaihina yung mga utak ng ibang Pilipino? Bakit daw maleta, may gulong naman ba't binubuhat? Tanong ko sa'yo, ba't binubuhat? Papuntang helicopter, tanong ko sa'yo. Bakit? Pag may gulong ba maleta, makakasakay ang maleta ng kusa kahit may gulong sa helicopter? Pag yan pinagulong mo sa helicopter, hindi mo binuhat, hanga ako sa'yo. Kukuha ka ng padulas para i-slide yung maleta? Wag lang matama lang yung katuwiran mo. Hindi kasi ganun katuwiran nila mga kababayan Kung daw totoo tong picture na to, may mga picture kasi nakalagay doon na kung daw totoo, ba't daw may gulong naman ng maleta, bakit binuhat pa? Kasi may picture na binubuhat yung maleta Of course, isasakay sa helicopter. Kung sakal totoo man ito, doon lang binubutasan nila. Ayaw talaga nila. Tama, hindi dumaan sa investigasyon pa, sasabihin nila hindi totoo. Padaanin mo muna sa investigasyon kung totoo yung larawan. At tiyak hindi fake news yung larawan, hindi AI yung larawan na yan. Di ba? Obvious naman kung AI, hindi Diyos ko po. Halatang halata naman. Di ba? Ngayon, bago yan. May papamunod muna ako sa inyo sa post po ni Ma'am Cathy Binag. Ma'am Cathy Binag, no? Ito. Sandali Dito mo makikita talaga mga kababayan na talagang may kakaiba nangyayari ngayon na dito mo sasabihin talaga si Pinky at si Wambol kung ba talagang bakit sabi ko nga yan ang pinakaisang dahilan kung ba't di maimbestigahan yung Blue Ribbon na yan. Walang kakwenta-kwenta yung Blue Ribbon na yan, maniwala kayo. Kung si Senator Dante Marcoleta pa, meron pa kakwenta-kwenta. Ito, panoorin mo na to Ito hindi sa akin galing to baka sabihin nyo galing sa akin to Post ito ni Cathy Binag sa kanyang, matagal na niyang pinusto pero yung helicopter kasing ginamit daw, parehas ng helicopter na dinala kay Saldi. Ito ang kanyang caption Resibo. Natatandaan ba ninyo ang post ko na ito last November 14?
helicopter ni Saldico na sinakyan nila Pinky. Parehong helicopter na ginamit sa pag-deliver ng maletang pera nasa affidavit ng witness na nasa witness na Red Marines. Oh. Panoorin nyo ako sino nasa helicopter na parehas ha. Hindi ko siya sabing kasama sila kasabot sila sa maleta. Pero parehas sabi ni Kati Binag na sinakyan. Apo, sir. Kayo din po, sir. Ingat po kayo, sir. Maulan ngayon, sir. Sir, good luck po, sir. Ingat po kayo. Sure. Ingat po. Sir, ingat po. Go. Okay, start na kami, ha? Sige. Naka-waste po ba kayo? Hindi. No waste. No waste, oy. Hindi, may waste yan. Capter. Archie. Go. Oh, sino yan? Sino? Sino yan? Sino yan? Wala naman tayo ibig sabihin. Kayo naman. Sumakay na naman sa helicopter na parehas daw na sinakyan na pinag-deliver ng maleta. No? Oh. Uy! Dili pa rin na tayo. Tayo na. Ramdaman ko yung makina. Pag ganyan po, lalayo na po kayo. Dahil magugulo ang hairstyle ninyo. Oh, kayo na humatol yan. Kayo humatol yan. Ay, nasa na? Ah. Pasakay na sila. Ito, advance na natin. I-fast forward natin, ha. Oh, yan yung helicopter na yan. Oh, yan yun, ha. Tapos, ito yung ipinakita ngayon sa picture. Parehas na parehas daw ata pati number ng helicopter, no? Oh, AI ba yan? Oh, AI ba yan? Parehas na parehas po, oh. Medyo off natin sounds kasi maingay. Oh, parehas na parehas po yung helicopter, oh. Kayo na bahala humatol, ha? Oh. Oh, eto lang, sasabihin mo. Oh, hindi ko siya sabihin totoo yan. Hindi ko siya sabihin hindi totoo. Patunayan nyo sa investigasyon. Dapat parehas kayo sa investigasyon. Oh. Oh. Yan yung maletang, hindi ko alam kung maleta yan, no? Oh. Ayan yun. Oh, ito yung sasabi ko sa inyo, mga kababayan. Pinupost kayo, nagbabiral na, AI yan, AI daw. Kasi, saan daw nakakita ng maleta, may gulong naman, ba't binubuhat? Tanungin kita, sa tingin mo ba't binubuhat yan? Sa tingin mo yung tatlo, ba't binubuhat? Ikaw sumagot. Sige. Bakit daw may maleta, halatang AI daw, kasi, binubuhat daw yung tatlo, isang maleta, may gulong naman daw. Ay, ikaw, tanungin kita, ba't binubuhat yan? Ikaw, tanungin kita, ba't binubuhat yan? Sige nga. Siguro baka pagugulungin papuntang sa helicopter. Siyempre, isasakay dun sa butas ng helicopter. Oh. Alam nga naman, gulong pa rin gagamitin dyan. Yan. Oh, gulong. Nag-iisip. Ito mga to, hindi yan talaga makikita yung ibang Pilipino, talagang hindi yan nag-iisip eh. Wala na po. At bad news pa, wala na silang maisip. Paano? Wala na, ubos na nila, ubos na yung utak nila. Hindi na kaya. Di ba? Imagine, ba't daw binubuhat to? May gulong? Sige nga, ikaw nga. Yun ang pinapalabas nila, yun ang butas nila. AI daw na naman daw, AI halatang AI naman, sabi. Halatang AI. Oh, dami po investigasyon ngayon. Oh. From Sergeant Gutesa, may 30 Marines pa ang magtagpatotoo sa kanyang statement. Napakadali na nito. Ayaw paniwalaan. Huwag niyong sasabihin, mga kababayan, huwag niyong sasabihin, ay, hindi totoo yan. Hindi. Huwag sa walang ganon. Imbestigahan nyo. Dumaan sa matinding investigasyon kayo. Hindi yung, ay, hindi totoo yan. Oh, di mo on ka trililing. Huwag ka masyadong mayabang kasi madaming ebidensya. Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kasama. Marami pa yan. Ito si Kati Binag, kilalang kilala to. At ito, isa sa mga may hawak na USB na talagang magsisiwalat na hindi niya pa nilalabas. Ilalabas ito siguro sa tamang pagkakataon. No? Umpisa pa lang to, sabi niya. Oh. Pinky, yung just to witness mo, nakamas na babae, naka-affidavit. Oh.
Di ba? Tapos sila sisilipin nila peke ng Gutesa. Di ba? Ganyan po sila maglaro ngayon. Kaya hindi na nakapagtataka mga kaibigan, itong blackout media na to, na pinapasabog nila kay FLM. No? Totoo naman talaga si FLM nagkasala. Maraming kasalanan si FLM. At sabi ko nga, ang stand ko, tama ginawa ni Commissioner Ralph. Tama yung ginawa niya, napakulong niya yung maraming taong may kasalanan. No? Pero sabi ng taong bayan, mas parang pinapagkakainan to ng media. Kinakagat ng media to. Bakit ito na lang, ito ano ba to? Scripted ba to? Para paputokin tong, hindi scripted yung ano yung kaso ni FLM scripted yung pangyayari, yung kaganapan. Na kung kailan nagsalita yung mga 18 Marines, pinasabog to. Parang nakapagtataka naman kasi, di ba? Oh, para bang iba na eh. Iba na po iba na po ang ngayon eh. Harap-harapan na po tayo niloloko ng tao, no? Ito pa po, meron pa po tayo ipapakita bago tayo magsimula sa toong talakay natin, no? May papakita para ma-absorb niyo talaga. Alam mo ito lang sa mainstream media, hindi na kayo maniniwala halos eh. Hindi naman sila fake news no, pero nandadaya sila. Hindi nila sinasabi ng buo yung media. Kagaya ni Senator Marcoleta, anong ginawa? In-space yung video, pinapaliwanag nila. Totoo naman talaga, sinabi ni Senator Marcoleta yung give up. Pero doon nila pinutol para yung ibang tao mapakinggan, ganoon nga talaga ang totoong sinabi. Hindi katulad naming mga vlogger, kami mga vlogger, ako lang ata vlogger na ganito eh. Na talagang binubuo lahat at naghahayag ng katotohanan. Yan ang pinagkaiba po ng mainstream media sa vlogger lang, di ba? Tignan po natin ito na kung saan ano ba nangyari? Bakit wala? Sandali. Window capture. Okay. Sandali. Hanapin natin muna to. Hanapin muna natin to, ha? Sandali. Nawala na. Okay. Nawala. Ibura natin. Sandali. Mga kaibigan, sandali lang po, Sandali lang po. Sandali lang po, Yon. Ngayon, mga kaibigan, pag-uusapan din natin si ex-father. Grabe si ex-father. Talagang ano po, dito natin i-search. Ay, wala na. Hindi na kaya. Hindi, sige. Painggan muna natin itong si 18 Marines na sa pamamagitan nitong abogado yata ito nagsasalita, no? Painggan natin, no? Ito hindi sa akin to, disclaimer lang to, na hindi ako may sabi niya, na siya may sabi niya, na titignan natin, sabi ko sa inyo, hindi natin basta paniniwalaan to at hindi pwedeng sabihin hindi totoo to. Investigasyon ng kailangan. Pero nagdemanda yata si Mr. Trillanes doon sa mga kay Jason, kay ganito. Okay, karapatan niya yun eh. Karapatan niya magdemanda na nasiraan siya, na siya sabi niya. Pero karapatan din ng mga to, karapatan din namin mga tao na malaman ang katotohanan. Karapatan din namin na mag-react kami sa bidyong ito. Karapatan din nila na mag-imbestiga para malaman kung totoo o hindi yan. Ganun lang yun. Hindi po pwede one-sided ka lang. Hindi po pwede porket sino demanda, doon ka lang. Hindi. Yung wala, sa sitwasyon ito, wala kang kakampiyan niya sa ngayon. Hindi mo kakampiyan si Trillanes, hindi mo kakampiyan sila. Hayaan mo investigasyon ng maglakad niyan. Di ba? Nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Grabe, peso to dollars para kumonte. Tama, kasi pag yung 5,000 mo, katumbas nun, isang papel lang eh. Tama? $100. Tama? May $1,000 ba? Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. Gabi. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. Ito, bago yan yung ICC na yan talaga napakatindi ng mga pagbumuka ng mga yan. Talaga, isipin mo ito yung judges yata nila, ito to. Kinagat nila to, pinakita nila ngayon to, ito to,
yung listahan daw ni Duterte ng mga tao, pinalilitaw nila yung mga ginurgur daw ni Duterte to. Hindi nila sinabi mga addict to. Yung mga iba dyan, addict. Gusto talaga protektahan ng mga to, ICC, mga addict. Talagang, ano talaga, no? Yung ICC na yan nasakop na ng politika yan yata Di ba? Isipin mo, etong hawak ni Duterte, may mga X na, hindi yung mga nagurgur. Oo, tama yon. Pero, sige, tama yon, sige, mali si Duterte, nakakulong na, mali na. Pero pangangatwiranan mo, yung mga hawak ni Duterte, parang parang wala silang sinasabi, pero pinatutulog nila, mga taong inosente. At yung iba dyan, addict yan Di ba? Hindi yan, yung hawak niya, yung hawak niya yung mga addict. Ito, hindi ko alam kung itong nasa kanan to, nasa kaliwa. Mga opisyal ata ng gobyerno to. Yung hawak niyan, dami nung kapal ng mga addict, yun yung mga personalidad na hindi naman politiko. Yun yung mga ordinaryong tao na mga gumagamit talaga. Para gusto palabasin nila, walang addict. Bakit binagbibenta ng mga drugista? Binagbibenta ng pulburon? Wala na naman addict. So, ibig sabihin, gusto nila pawalain ng addict para walang addict sa Pilipinas. Para panalo sila sa argumento nila. Para sinasabi nila, wala naman talagang galit kay BBM, puro trolls lang napakaubod ng sisinungaling ng mga to. Di ba? Yan nagagawa nyo kapag ang relihiyon nyo nagtuturo, namimihasa, o nangungunsinte na yung mali gagawing tama. Di ba? Yan tuloy natin. Na-hybrid na naman tayo Investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes. Mr. Trillanes, sinasabi ka nito, sagutin mo to. Sana bukod sa, alam ko dinimanda kasi niya Sa Facebook niya, nag-post siya, ikakasuhan niya to mga to. Sana bukod mo sa kasuhan to, Mr. Trillanes, sana pakipaliwanag mo rin to. Para marinig din namin side mo. Gano'n, para patas tayo ngayon, di ba? Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso. Ulitin ko hindi ako naniniwala sa kanya, Mr. Hindi ako naniniwala sa kanya. At hindi ko rin pwede sabihin totoo yan. Investigasyon na magsasabi niyan. Tama? Sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang. Pag naupo si Sara sa 2028 at napatunayan itong mga ICC na to na nabayaran, kung sakali lang ayon sa chismis tignan nyo, mapapaya sa buong mundo yan. Mapapaya yan. Government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng pagkain nila, lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot ng grupo ni Sunny Trillanes at saka ni Saldico. At bilang isang abogado po ay nababahala ako dito. Dahil ang sarili kong konklusyon na hindi naman nilahad ng mga sundalo na ito dito sa affidavit nila. Pero bilang... Ikaw, naniniwala ba kayo yung mga biktima hindi nabayaran? Tanong ko lang kayo hindi ba nabayaran yon? Tingin nyo? Hindi ba naabutan nyo para pang konsuelo, pang kaiman lang? Alam ko, mahihirap ang iba dun Hindi ba naabutan nyo ng 100,000? Wala kang sinabi na, kumanta ka. Wala kang sinabi ganun, pero baka binigyan ka naman ng 100,000 o kaya tag 3 million. Halimbawa lang ikaw ba naman, hindi ka nga sasabihan ng, bosa, kamanta ka lang kay Digo nga. Hindi ka nga sinabihan ganun, pero understood na binigyan kang pera, syempre, alam mo nga gagawin mo. Tanong ko lang kayo ba, tanong ko sa inyo, nabigyan kaya sila mga yan? Tingin mo. Naniniwala ba kayo nabigyan sila? Ako, ayoko magsabi ng hindi nabigyan o nabigyan Gusto ko sa inyo manggaling Nabigyan kaya sila?
isang abogado ay nakikita ko ang isang mabigat na suliranin ng isang third world country na katulad natin na siya lamang pinag-iinitan ng mga ICC. Hindi nila kayang ipatupad ang kanilang orders sa mga mayayaman na bansa. Tanging third world countries lang. At ito ang aking obserbasyon. Una, ang ICC investigators did not conduct a bona fide investigation in the Philippines because they only interviewed people sent to them by Sunny Trillanes. Nakapasok din sila sa Bilibid prisons para kausapin ang tatlong nasentensyahan sa pagpatay kay Kian de los Santos. Nako. Meron din silang kinausap na mga di umano ay EJK victims' families sa bahay Kalinga ni Father Flavi Villanueva. Naku po, si ex-user! Ayan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Ginagamit ang Panginoon Diyos. Parang si sino ba yung congressman na pastorok? Ginagamit ang Diyos, ginawa pang saksi ang Diyos. Leche ka. Imbis na yung tao maging saksi sa Diyos, yung Diyos ang ginawa mo saksi. Ang sama na ugali ng tabas ng dila ng yung congressman na yun, alam niyo kung sino yun, si Atras. Ang sama ng tabas ng dila noon. May ito si ex-user na pare, Kita nyo, ginagamit ang pangalan ng Diyos at simbahan at ang kanyang abito. Ha? Napakasagrado sa katoliko niya. Yan, abito na yan. Ginagamit mo. Ha? Kung ipagtanggol mo yung mga ajik, ha? Bakit yung mga nabiktima ng mga ajik hindi mo ipagtanggol? Ha? Kung talaga sa Diyos ka. Grabe tong ex-user na pare na to. Di ba siya nagsabi na nagbibenta siya ng tapos parang pinatutunog niya na ang pagbebenta naman daw, hindi naman daw gumagamit yung nagbebenta. Yun daw ay para pambuhay, pambaon ng estudyante ng anak. Giroy mo, pinangaturana mo! Ibig sabihin, ang masama daw yung nagbebenta na gumagamit. Ha? Pinatutunog niya. Ang hindi daw masama, ay yung nagbebenta lang pero hindi gumagamit. Ibig yung sabihin, nagbebenta lang yung naghanap buhay. Eng-eng ka pala eh. Kaya hindi ka nga nagamit, pero yung mga taong binenta mo, pinagagamit mo. Di mas malala yung ginagawa mo. Hindi ka nga nagkumain ng lason, pero pinakain mo sa kanila yung lason, di mas marami namatay, di sana ikaw na lang yung kumain. Para wala ka ng dinamay. Di ba ganun lang yun? Talagang, alam mo, lahat talaga nakita ko na ex na gumagamit, dating addict, gumagamit, iba utak mag-isip eh. Oo. Iba utak ka mag-isip eh. Katulad nito eh, mali isa. Magkano yata binigay dito? Nabigyan din yata sabi Father, magkano nabigay sa'yo? Isang maleta ba? Father, magkano? Lahat ng gastos ni Father Flavi Villanueva ay sagot ni Saldico. Number 2, dahil December 2023 lang unang pumunta ang ICC investigators sa Pilipinas, ay hindi nakakaduda that the ICC investigators manufactured the existence of ICC jurisdiction in the Philippines. Feeling kasi ng mga ICC ang gagawin nila, makapangyarihan sila sa mundo. Yun ang pakiramdam nila eh. Sikat sila. Nabi nga ni Harry Roque, nabubuhay lang ICC dahil dyan sa na yan eh. Sa kay Pangulong Duterte. Yan. Because nagmamadali na sila mainam. Kasi konting panahon na lang. Kumbaga kay Satanas, konting panahon na lang natitira. Uhukuman na siya. Kaya si Satanas nandadamay na. Kaya itong mga to, konting panahon na lang natitira nila. Kaya sila naghihimagsik na. Dual jurisdiction of ICC ended in March of 2019, or 1 year after the Philippines deposited its articles of withdrawal in the United Nations. Number 4, the ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. At panglima, ang mandato ng ICC ay di umano protektahan ang human rights ng mga tao. Pero bakit hindi sila nagbigay o nirespeto ang human rights ng isang tao na kanilang iniimbestigahan sa pamamagitan sa... Bias yung mga ICC na yan eh. Bias yan. Ubod ng bias na mga yan. Nakikinig yan sa mga kalaban ng Duterte. Pero doon sa mga magsasalita, ayaw nila pakinggan. Ganyan kabias yung mga ICC na yan. ng pag-imbestiga ng mga ibang tao na hindi pinapadala ni Sunny Trillanes. So yan po ang... Payag kayo, ibang lahi, kawawain tayo. Payag kayo. Payag kayo kasi naghihiganti kayo kay Duterte. Pero ako, galit man ako kay Duterte o hindi ako papayag
litisin ng mga Pilipino sa ibang bansa. ng kanilang affidavit. At Pasumpa-sumpa ka pa sa bandila, bayang, ganun, ano ka pa, ganun-ganun ka pa. Tapos yung Pilipino, pamimigay mo sa ibang lahi. una ko nang ipaalam sa inyo na bago po kami magbigay ng buong kopya sa inyong lahat, ay pahintulutan muna ninyo kami na isumite ito sa Office of the Ombudsman. Tama, Para makita tama. natin kung Yan ang magandang gawin. Ako, hindi ko siya sabing tama yan, ha. Nakikita ko lang yung mga ginagawa ng kagaya ng expander user, ha? Ex-addict. Ha? Pero ito, hindi ko pwedeng hatulan na totoo to o hindi. Ayoko sabihin totoo, ayoko rin sabihin hindi totoo. Gusto ko, tama yung gagawin niya, dahil mo sa ombudsman, bago mo ibigay yung mga papel, suriin muna, kung wag magiging bias doon sa loob ng ombudsman. Ha? Di ati alam niya, nasa kanila na yon. Imbestigahan, babakapan niya ng mga tao nagsasabi, doon papasok yung mga masusing investigasyon talaga. umaandar pa ang sistema sa Office of the Ombudsman. Dahil isa ang ngayong ombudsman natin na binanggit dito sa Naku affidavit. po. Pangalawa, ay magsusumiti rin kami sa ICC mismo para malaman ng ICC so that ICC will know how the ICC investigators conducted themselves in the Philippines. At panghuli ay magbibigay kami ng kopya sa lahat ng embahada ng mga bansa na kasapi sa ICC para malaman nila kung paano gumalaw ang ICC. Alam naman natin na bawat bansang miyembro dyan ay nagpo-contribute sa ICC. Pero katulad ng kino-contribute nila, ang mga litrato na naipakita ko sa inyo ay makikita ninyo kung saan pumupunta ang ating mga buwis. Now you know where our taxes go. Naku po, hirap nito. Sir, ganito na lang, sir. Madaliin mo yan kung totoo yan. Huwag mo nang papetis-petis siya. Baka kasi mangyari, mawala na naman yung mga marin na yan. Gawin nyo na lang, sir. Ipa nyo na kagad yan. Gusto nyo, ipanotarize nyo ng legit. Videoan nyo, kagaya na kay Harold Respicio. Binibidyo para di makatanggi na di tinanggap. O walang pumirma, wala yung pipirma, signatory. Videoan nyo, tapos iimbestigahan. Doon papasok tayo na kung papasyaan ba yung totoo yan o hindi. Ganun lang yun eh. Diba? Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po muna tayo. Mag-ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.